Nanay Angelita, maraming salamat po sa inyong pagdating dito sa amin sa Kaitanen Action. Ano po ang inyong problema? Sa ano po, manugang ko po na naging pabaya sa anak. Minsan napapabayaan niya po pati asawa niya, lalo na pag nakakainom. Ang iyong manugang ay si Christian. Opo, Asawa siya ni Christine na iyong anak. opo. Paano nagsimula ang problemang ito? Araw ng Sabado po na disgrasya yung bata. Umaga pa lang po, sinabihan ko na po yung anak ko na sino na naman yung kasama ng asawa mo. Kasamaan daw po sa trabaho. Apo raw po ng amo niya. Di pinabayaan ko lang po. Sa bahay po mismo nila. Kasi po yung bahay ko at saka yung bahay nila, halos magkatapat na. Okay. Kaya nakikita ko po sa bintana. Ano po ang nangyari? Wala po kami idea na nadisgrasya yung bata. Kasi po, lasing na pala tong ama, isinama tong anak pala doon sa baras. 4 sila sa isang motor. Ang mga bata, umagang-umaga, alas 6 pa lang, nasa bahay na yan. Sabi nung, yung maliit po, yung sumunod, sabi niya, Mami, si Ate Tala, andun sa may baba, sa bahay. Sabi niya, bakit? Andun, dami sugat, dagan bumbum. Bumaba po ako sa bahay nila. Pagkakita ko palang ganun, sabi ng apo kong nadisgrasya, sabi niya, Mami, hindi po ako makalakad. Bakit? Sabi niya, nadisgrasya po ako. Angel po kasi ang palayo ng Christine. Sabi ko, Angel, ano nangyari dito kay Tala? Sabi niya, nadisgrasya, na anuhan siya ng motor, daganan. Gusto ko lang iklaro, nag-inuman si Christian at ang kanyang mga kaibigan sa bahay nila. So Opo. umalis si Christian, kasama ang kanyang mga kaibigan, sinama ang inyong apo. Opo, nakainom na po yun, nakainom na po. Okay, sino ang nagmamaneho? Yung pong apo ng amo niya. So maaaring lasing din yung nagmamaneho. 3 po silang lasing. Sumadsad daw, tas na yung bata po ang nadaganan ng motor. Sabado ng gabi nangyari. Kung di pa ako bumabaron, hindi pa nila madadala sa ospital. Sinugod ko kagad sa ospital. Sabi ko, pag may nangyari sa bata, manda kayo sa akin. Sabi ko ganun. Wala naman kasi akong pera nun, kaya hindi ko po siya madala. Pagdating namin doon, kailangan i-x-ray. Kailangan bilan ng gamot, pang anti-tetano. Sabi ko ganun, paano ba ito? Wala akong kapera-pera. Kailangan daw simento. Buti na lang po. Nausap ko muna yung bayaran ng bill, sabi niya. Doon meron, lumapit ka doon sa malasakit. Nagpunta po ako doon, nakiusap po ako. Itong manugang ko, pumunta rin sa ospital. May dala-dala ko siyang merienda ng bata. Tinatanong ko po kung ano po nangyari talaga. Puro kayo pangaral. Sabi niya, bigla kami iniwanan sa ospital. Ang bigat-bigat ng anak niya, dapat bibit-bitin niya yun. Kaya ako napunta ng barangay, kay Bausi nga. Doon ako Sabi ko, gusto ko itong mag-asawang to, counseling nyo. Kasi ayaw makikinig sa amin mag-asawa. Gusto mong makulong, kaya pinakulong mo na. Kung kaya mo pakainin 3 anak ko Hindi man lang nila sinabi na nadisgrasya yung anak nila. Gabi na akong ganun. Ang katwiran ng anak ko, baka magalit daw ako. Sabi ko, lalo ako nagagalit. Tignan mo, ang anak mo nakikita mo na ganyan nakahiga. Sino hindi magagalit? Ako ang ganun. Natural magsalita ako. Kung noon ako binabarangay nyo, ako ngayon na magbabarangay. Dati kayo po'y pinabarangay nila? Pina-DSW po kami niyan. Bakit? Kasi po, nagtatrabaho siya sa may nasunog na kasino po. Ang asawa ko po ang dati nandun. Ang nangyari po, mag-i-in po siya doon, tapos ang gagawin niya, uuwi siya para magsugal lang. May nakapagsumbong sa pinakamataas sa kanila. Ayun, sinabihan siya na mag-report. Hindi naman siya nagpunta. Ang ginawa ng manugang ko, umuwi na lang. Tama-tama, kailangan ng papa niya ata yung pagtulong sa bukid. Umuwi siya ng March, April, May, June, July. Pero nagsabi po ako sa nila, Oy, Christian, kung gano'n yung anak mo rito, hindi mo naisip na kamustahin. Pwede naman magpadala ka kahit magkano. So nagpadala ba siya ng pera mula sa Hindi Mindoro? po. Nung umuwi siya ng July nga po, sabi ng anak ko, Mami, andyan si Christian. Papuntahin mo rito, kung ganun. Namiss ko anak ko tsaka asawa ko yun. Pinakain ko. Abang kumakain siya, tam-tam, pumasok sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, oh, butit na luwas ka. Abang kumakain siya, nung binanggit uli ng asawa ko na, oh, ang tatay mo tinutulungan mo nga, dapat hindi mo inapagod doon. Sabi niya, gumanong kagad siya. Hindi nga ako nagmura nun. Kala niya, nasisitay at papa niya,
kumakain siya, ginanon niya yung plato. Tapos dinampot niya, bigla niyang ginanon. Sabi ko, oy Christian, bumalik ka rito, gaganyan rin, babastusin mo kami. Mas mabuti pa, umalis ka na lang, kung ganun. Eh, itong anak ko, awat-awat. Kakampihan talaga ako noon. Alam nyo na kayo naman ang mali, nakain tayo noon. Nagsabunutan na kami mag-ina. Sinabunutan talaga ako ng anak ko. Sabi ko, lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Pero bakit ganitong ginagawa nyo? Nagtatrabaho ako para lang ako sa iyong mag-ina, tapos ganitong gagawin nyo. Kahit sabihin pong hindi ko siya tunay na anak, pero tinuring ko po siyang tunay na anak. Ito naman kung mag-asawa, meron palang balak, mga bandang tanghali, may kasama po silang DSW tsaka 2 pulis. At ikaw ang inirereklamo? Kami po mag-asawa. Oo, nireklamo ko. Ayaw ibigay yung anak sa akin eh. Ayaw ko raw po ibigay anak nila. Eh, samantalang po, doon po sila nakatira sa akin. Sabi ko, wala kang utang na loob ka kung ganun. Pagtapos kitang pag-aralin, palakihin, alagaan, ganyan ang gagawin mo sa amin. Hindi ba inisip dito kayo nakatira? Nandaan lang sa asawa mo. Binanyan mo kami ng daddy mo. Alam mo, mahal na mahal ka namin, pero ginawa mo sa amin talaga hindi tama eh. Pero pinatawad ko pa rin siya bilang pagmamahal ko sa kanya. Anong sinasabi ni Christine? Pag sinasabi mong, mahal na mahal ka namin, pinapatawad Ano po kita, yun? bakit mo Parang- ginagawa ito sa amin? Kumbaga oo lang po ng oo, pagkarap kami. Pag inutusan nga po siya ng asawa niya, Angel, pagtimpla mo ang kape, Angel, ibil mo ang sigarilyo. Kaya ang sagot ko sa manugang ko, sabi ko, Christian, hindi ka tulungin na pangasawa mo ka kung ganun. Lalo na karap ako, gaganyanin mo. Sasabayan niya ng simangot, lalo na pag may galit sa akin yan, hindi papakita sa akin mga apo ko. Kayo pumunta dito sa CIA with DA dahil ano po ang nais niyong mangyari sana? Ang gusto ko lang po talaga, magbago siya. Baguhin niya yung trato sa anak ko. Kahit ano pong sama ng anak ko, mahal na mahal po namin siya. Yun lang po. Nanay Angelita, maraming salamat po. Opo. Maya-maya lamang ay makakasama natin si Ate Pia at Kuya Alan. Salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa Kaitanen Action. Maraming salamat din po, Tito Boy. Christian, maraming salamat. Narinig mo yung kwento ni Nanay Angelita. Ano ang nais mong sabihin? Makikinig kami. Hindi man po araw-araw ako nag-inom po eh. Tsaka po hindi rin po ako nagsusugal. Sabi, pinababayaanan ko po yung mga anak ko tsaka asawa ko, hindi ko po pinababayaanan. Paano mo hindi pinababayaan? Naghahanap buhay ka? Opo. Sinusuportahan mo ba? Kahit na mahirap nga po yung sideline lang po ang trabaho ko, napapakain ko naman po 3 bisis na maghapon yung pamilya ko, hindi ko naman po pinababayaanan. Kasalukuyan, ano yung mga sideline na trabaho mo? Minsan nag-iigibo, naghahakot to ng buhangin. So kahit pa paano, mga magkano ang kinikita mo sa araw-araw? Minsan naman po 500 araw-araw. Pag Iba-iba. araw po ako, minsan po paghakot na sa tubig ay mga 300 lang po. Puntahan natin yung kwento tungkol sa motor at paano na aksidente ang iyong anak. Totoo ba yung sinabi ni Nanay Angelita na kayo umalis ng bahay, mga lasing Hindi na? po, nakainom na po kami sa bahay, pero hindi pa po kami lasing po. Bakit mo isinama ang iyong anak papunta doon sa bahay ng kaibigan mo? Ang totoo naman po, nag-aiyak po yun eh. Ayaw pong magpaiwan, gusto niya daw po sumama. Hindi, isinama ko naman po. Nung naisama ko na po siya, nagpusan loob po yung katrabaho ko na hatid kami. Pero tumumba lang po kami, hindi man po mabilis yung takbo namin. Pag tumba namin, nadaganan po ng motor yung anak ko. Kaya nagalit din po ako doon sa kasama ko. Kasi sabi ko ako na magmamaniho. Ay ayaw niya bigay sa akin yung motor niya. Pero nasaktan ang anak mo. Opo. O, dahil na magaang paa. At ang sinasabi ni Nanay Angelita, bakit kayo nag-antay hanggang kinabukasan nung siya pumunta sa bahay ninyo, ba't hindi nyo dinala kaagad ang bata sa ospital o kaya sa klinik para maipagamot? Wala po kasi akong pera nung umaga nun. Kasi kaya ayaw ko naman po lumapit sa kanila. Sabi niya, wag daw kami hingin tulong sa kanila. Wag daw kami lalapit sa kanila pag kami umalis na sa kanila. Kaya hindi ko po sinabi sa kanya na aksidente yung apo niya. Sandali. So, ibig sabihin, noong nangyari ang lahat ng ito ay hindi na kayo nag-uusap ng iyong binan? Hindi na po, tampuhan na po kami. Saan nanggaling yon? Saang away? Anong pinagka-diferensyahan nyo?
Nung tumira po kami sa kanila, nung una mabait po siya, pero nung tumatagal po, parang mainit lagi ang dugo niya, sabi niya, nagsisisi daw po siya, ba't ako pa daw ang pangasawa ng anak niya? Sabi ko nga, kung nagsisisi ka, di utusan mo yung anak mo, iwanan ako. Hindi rin ang magawa ng asawa ko kasi mahal din ako. Pero sumasagot ka. Opo, sumasagot naman ako sa kanila pagka talagang mali naman sinasabi nila. Yung hindi ko kaya ng loob ko, sabi sinasaktan ko daw yung anak niya. Alam naman ho, nung anak niya ko, sinasaktan ko siya, hindi nasasama sa akin yung anak niya. Christian, alam mo na mahal na mahal na mahal ni Nanay Angelita ang iyong mga anak. Opo, kaya hindi ko rin ho mailayo sa kanya. Alam mo rin na nakakatulong si Nanay Angelita sa iyo sa pagpapalaki sa mga bata. Alam ko naman po yun. Alam ko po pagod din ang kanya. Gastos naman ho sa akin. Alam ko naman po yun. Bakit niyo pala pinabarangay si Nanay Angelita? Pina-DSWD ko po, tsaka ayaw niya po kasi sa akin ibigay yung anak kong panganay. Christian, anong balak mong gawin sa buhay mo para matustusan ang iyong mga anak at si Christine? Yun lang, sana kung magkaroon lang sana akong permanent na trabaho. Ang nais lang ni Nanay Angelita ay sana'y magbago ka. Sana'y hindi ka na uminom. Narinig mo yon. Ano ang reaksyon mo? Hindi naman po ako naging masamang ama sa mga anak ko. Wala din naman po akong ginagawang masama. Pero naniniwala ka na maaayos pa ang tampuhang ito. Sana po. Ano ang nais mong iparating kay Nanay Angelita? Humihingi na lang ako ng pasensya sa kanya. Yun lang. Tanggapin niya. Patanggap niya ako bilang manugang sana. Christian, maraming salamat. Maya-maya lamang ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-uusap kasama si Ate Pia at Kuya Alan. Salamat sa iyong tiwala. Salamat din po.